Alas 6 pala ng umaga kanina, napakabagal na ng daloy ng trapiko sa may northbound lane ng North Luzon Expressway. Bunsod pa rin ang nangyaring aksidente sa may ilalim ng Marilao Interchange Bridge kung saan isang trailer truck ang sumabit sa nasabing tulay. Sa ngayon ay sarado pa rin po yung dalawang lanes sa ilalim po nung affected po nung part na affected ng tulay. At yun po yung parte na yun, may shoring, support po yung tulay ngayon na inilagay, kaya sarado pa rin po yung mga lanes na yun. Habang inumpisa na po yung pag-repair ng tulay. Ayon sa pamunuan ng NLEX, 1.5 hanggang 2 oras ang nadagdag sa travel time sa lugar. Ito'y kahit pa nagpa-counterflow na sa ilang bahagi ng southbound lane. Slow moving traffic natin nasa mga 10 to 15 kph. So, I think roughly nadadagdagan ng another 1 to 1.5 hours dito lang sa area na to. Pag talagang bumabagal pa po, yung nakikita natin nadadagdagan ng 2 oras eh. Sa tindi ng traffic, yung iba gumilid na lang ng highway, matugunan lang ang tawag ng kalikasan. Habang ang ilan, dinaan na ang sasakyan sa rough road, makausad lang. Mula sa Quezon City, kulang-kulang 3 oras din ang itinagal ng aming biyahe bago makarating ng Marilao, kung saan nakita naming inuumpisahan na ang pagkukumpuni sa tulay. Yan po yung sinisiguro po namin, kaya kailangan makumpuni kaagad. Para mas mabilis po ang pagkumpuni, kailangan isara po yung mga lanes na affected dun sa ilalim. Para in 2 to 3 weeks or right before Holy Week, kung saan inaasahan po natin pagdagsa ng ating mga motoristang panorte at maging yung pabalik ng Maynila ay maayos na po yung bridge at nadadaanan na po lahat ng lanes. Ang tinamaang tulay, nadadaanan pa naman, kaya lang 1 lane lang ang passable. 1:00 ng madaling araw nitong Miyerkules, dumadaan ng NLEX ang isang trailer truck na may kargang tanker nang sumabit ito sa tulay ng Marilao. May vertical clearance yun na 4.27, nakalagay naman po dun yung restriction ng kalsada na yan na 4.27 meters lang yung vertical clearance o allowed na pumasok dun sa portion na yun. Pero yung truck is more than 4.27, so lumagpas siya dun sa limit. Sa lakas ng impact, tumilapon palabas ang asawa ng driver na nooy nakasakay sa nasabing truck. Bali, eksaktong lilipat po siya doon sa backseat, tutulog. Eksaktong pagdagasa niya, pag lilipat siya, bigla akong pumreno. Ligtas naman na daw sa tiyak na panganib ang tumilapong asawa ng driver. Ang driver naman, hawak na ng Marilao Police at nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property. Ang pagkakaintindi ko, pare-pares lang sila ng clearance. Lusot naman ako. Pagdating lang dito sa Marilao, ba't nagtaka na nakapantin ako na lulusot na yung karga ko. And yun nga po, sumabit. Alam mo ba na over ka sa 4.2? Hindi ko pa rin po nasukat yun eh. Pero ang aksidenteng ito, nasundan ng isa pa, kaya 2 truck na ang sumabit sa tulay. Itinanggi naman ng NLEX ang haka-haka ng ilan na nabawasan na ang vertical clearance sa lugar bunsod ng pag-aaspalto sa daan. Yung clearance height po ng bridge at saka yung pavement po namin, na-maintain naman po namin na nasa 4.5 na lang po yun eh. Kaya hindi po pwedeng kailangan patong lang ng asfalto. Pag nagre-repair, ang ginagawa po dyan, kinakayod po yung sirang pavement para po naman yung paglatag ganun pa dito yung kapalso. Sa mga daraan dito sa NLEX, pinapayuwang dumaan sa alternatibong ruta para makaiwas sa traffic.